Magandang umaga po sa bawat isa. Magsimula po tayo sa ating early worship service. Buksan po natin mga hymn sa hymn number 227. Hymn number 227, kantahin po natin To God Be the Glory.
within sa hymn number 517. Hymn number 517, the fight is on. Kantayin po natin yung 3 stanzas at sa uli po, kantayin po natin ang malaki. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Daniel chapter 6. Daniel chapter 6, basahin po natin sa verses 1 to 17. Report Daniel chapter 6, verses 1 to 17. Umpisahan po sa verse 1. Verse 1, it pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom. And over these 3 presidents, whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them, and king should have no baggage. Then this Daniel was preferred among the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion from the Lord, for as much as he was faithful, neither was there any error found from him. Then said these men, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. And these presidents and princes summoned together to the king, and said thus unto him, King Darius, live forever. All
All the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Now, king, establish a decree, sign the writing, that it may not change according to the law of previous conversions, which after have run. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Now, when he knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chambers over what he was there. He kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed, and giving thanks before his God, as he did aforetime. Then these men assembled, and found Daniel praying and make supplication before his God. And they came near to speak before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days, save thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true, according to the law of the Persians, which thou hast done. Then answered they and said before the king, that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regarded not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition 3 times a day. And the king, when he heard these words, was sore displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till going down the sun to deliver him. Then these men assembled unto the king, and said unto the king, Know, O king, that the law of Medes and Persians is, that no decree nor statute which the king established may be changed. And the king commanded, and they brought Daniel, and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, the God that thou servest continually, we will deliver thee. Together in verse 17. And so was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. Kaya na po'y magsiupo at nabigay po natin ang tayo sa
Magandang umaga po sa lahat at purihin ng Panginoon na sama-sama tayong muli sa umagang ito upang sumamba sa Kanya. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sapagkat ang panahon ay nananawagan na tayo bilang mga Kristiyano ay maging handa, lalong-lalo na po sa pagharap natin sa Panginoon, hindi lamang na malaman natin ang Kanyang pagbabalik, kundi lalo't higit na alam natin na tayo ay magbibigay sulit sa Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Ang emphasis po natin ay patungkol sa biblical prophecy. Binibigyan ko po ng diin yung salitang biblical prophecy sapagkat napakarami pong mga prophecy, pagpupropesiya, pero tama yung isang Tagalog na salita, panghuhula, sapagkat walang katiyakan kung mangyari o hindi, kung totoo yun o hindi. Bagamat ang salitang prophets sa Old Testament at sa Tagalog Bible ay mga hula, panghuhula, yun po ay isang salita na medyo kailangang ayusin at unawaing mabuti sa ating kapanahunan sapagkat ang prophecy ay may mas mabigat at mas may tuwirang kahulugan sapagkat ito ay galing lamang sa Diyos at ito ay galing ito ay nahayag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Our emphasis for this morning is found in Daniel chapter 6, the rise of the Persian Empire. Isang paunang salita lamang mga kapatid sa serye ng mga mensahe patungkol sa propesiya ang pinagtutuunan natin ng pansin dito sa mga sunod-sunod na linggong pag-aaral natin. Una sa lahat ay ang patuloy na alitan ng mga Arabo at mga Hudyo na nagsimula pa sa Ehipto, ang unang empire. At gayon din sumunod sa Assyrian Empire, sumunod sa Babylonian Empire, at ngayon ang magiging tuon natin ay sa Persian Empire. Ang Arabo at mga Hudyo ay mga lahi, ang mga Arabo ay mga lahi na nagmula sa angkan ni Ismael, na nagmula kay Esau at sa anim na mga anak ni Ketura. Nabigyan na po natin ng diin yan at liwanag. At sila po ayon sa sulat sa banal na kasulatan, ang Israel at ang mga Hudyo o ang mga Arabo at ang mga Hudyo ay mayroon pong mga paunang salita ang ating Panginoon na mangyayari sa kanila simula sa history ng Arab at saka Jewish hanggang sa huling panahon. Kaya po napakahalaga na maunawaan natin ito. Gayon din, ang sumunod na empire ay ang the Grecian Empire at saka the Roman Empire. Bagamat hindi pa ito yung ating topiko sa ngayon, nasasalalay kasi sa pagsimula ng Grecian Empire and Roman Empire ang Iglesia. Na bagamat sa aklat ni Daniel ay hindi binanggit, it is hidden dahil ang propeta Daniel ay nagsulat lang patungkol sa Israel at hindi nakaugnay sa sinulat ni Daniel ang Iglesia. Therefore, in the book of Daniel, we cannot find any prophetic significance about the church. Kaya kung pag-uusapan, titingnan po natin, hindi nangangahulugan na wala sa plano ng Diyos ang church sapagkat ang tukoy dito sa pag-aaral natin, especially in the book of Daniel and also the book of Revelation, para po mapag-ugnay natin, ay most especially about Israel at the end times. Kasi sa Revelation, kung papansinin natin, chapter 2 and chapter 3, ni-rapture na ang church. And chapter 6 to chapter 19 is about the 69th week or the 70th week na paghahari ng Antikristo na binigyang kapangyarihan ni Satanas, the old serpent, the devil, at with the cooperation of the false prophet. Pinibigyan din natin ang empire ni Ismael. Nasa huling 7 taon, imperyo ni Ismael sa huling 7 taong propesiya sa Israel. Doon po magtatagpo si Ismael at Israel sa 70th week. Dahil maghahari, magkakaroon ng empire si Ismael through
the Islamic Empire. Kahapon, it so happened na sa biyahe ko ay nakikinig ako sa radio sa press conference ni Duterte sa Cordillera at lalong-lalo sa inauguration ng PTV Cordillera. Sa isang komentaryo niya doon ay sabi niya, ang problema natin ay ang terorismo, pero mayroong isang mas mabigat na problema. At nakapasok na talaga ito, hindi lang sa atin, kundi ito'y lumaganap na sa buong mundo. Ito yung ISIS. Ano ba ang ISIS? It is the Islamic State of Iraq and Syria. Pero eventually, ang ISIS po ay magiging rallying movement ng Islam, at ito po ay nagsimula na at pinili na nila noong 2010 ang kanilang caliphate. Ibig sabihin, the leader that they will recognize in place of Muhammad. So ito po ay aktibo na ngayon at kilala na ito ng buong mundo. Pinag-aaralan na po ito ng Amerika simula pa ng 2004 na sabi nila pumasok sa kanilang radar of intelligence about movements of terrorism and about movements of power. So, hindi po tayo nag-aalangan at hindi po tayo nag-aatubili na sabihin natin sa uling panahon, magtatagpo ang Ismael, ang lahi ng Arabo at ng mga Hudyo, especially sa 7 taong 70th week na propesya sa kasaysayan ng Israel. At gayon din, pag-aaralin din natin ang imperyo ng Israel sa huling panahon. Ito po yung bibigyan natin ng diin sa ating pag-aaral. Pero higit dyan, kung titingnan po natin, nakaladlat itong mga tarpaulin dito, ang the 7 elements of the gospel, it ends with the return of Christ. Bakit po natin pinapag-aralan ito? Hindi lang upang malaman natin kung ano ang pangyayari sa ating kapanahunan at makapaghanda sapagkat yan talaga ang hamon sa atin, kundi mayroong totoong Kristo na babalik muli. Dumating siya ng una upang siya ang mabuhay bilang handog, kordero ng Diyos, para magkaroon ng katubusan ng tao, pero umakyat siya sa langit at muli siyang babalik. Ang lahat ng propesiyang ito, ang pagsusubaybay po natin ay hindi lamang nakasalalay sa kasaysayan ng Israel at ni Ismael, ng mga Arabo, kundi ang nakatuon mismo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbalik tanaw, maikling pagbalik tanaw. Bakit po natin pag-aaralan ang pagtindig ng imperyo ng Persia? Sa Daniel chapter 5, nakita po natin doon ang pagtatapos ng imperyo ng Babylonian, the fall of the Babylonian, the literal and the political Babylonian Empire. Bakit po ito bumagsak? Si Belshazzar ang humalili. Makita natin doon sa chapter 5 na si Belshazzar ang humalili sa kanyang ama na si Nebuchadnezzar. Siya ay naghanda at sa kasaysayan, sa chapter 5 siya ay naghanda ng malaking piging at sa pagkakataong iyon ay nilapastangan niya ang mga sisidlan at mga kasangkapang nakatalaga sa pagsamba sa Diyos. Kung basahin natin ang chapter 5, makikita po natin naghanda siya ng piging at sa lahat ng kanyang bisita, political friends and companions, ginamit niya yung nakuha ni Nebuchadnezzar sa templo nang namatay si Nebuchadnezzar, nang pumalit si Belshazzar na anak ni Nebuchadnezzar. At makikita po natin sa verse 1 hanggang sa verse 1 ng chapter 5 hanggang sa verse 9, humatol ang Diyos. At makikita natin, that's verse 5 to verse 9, humatol ang Diyos kay Sa verse 10 to verse 28, humatol ang Diyos kay Nebuchadnezzar, kaya nagkaroon siya ng vision ng handwriting on the wall. At alam naman natin yung salita na nakasulat na hindi mabasa ng mga mahiko at mga marurunong na mga tao sa Babylonia, maliban kay Daniel na inihanda ng Panginoon. And we know that many tekel ufarsen. Ibig sabihin, ikaw ay tinimbang, subalit nasumpungan kang kulang sa timbang, hindi mo ginanap ang dapat mong ganapin. Kaya ang iyong kaharian ay ibibigay na sa mga Medes and the Persians. Yun yung kahatulan ng Panginoon.
Kaya po tumigil, nahinto, natapos na ang paghahari, ang imperyo ng Babylonia sa panahon ni Belshazzar at natupad kaagad ang hatol ng Diyos at naghari si Darius. At dito na tayo ngayon sa chapter 6. Ang pagtindig ng Persia bilang isang imperyo. Bakit po titindig at bakit tumindig ang Persia? Number 1, dahil natapos na ang kapangyarihan ng imperyo ng Babylonia. Bakit tinapos ito ng Panginoon? Ano po ang significance nito? Anong mga katotohanan? Anong mga nakasalalay sa mga pangyayari at sa kasaysayan? Bakit bumagsak ang literal political Babylon? Kasi mayroon tayong spiritual Babylon sa Babylon the Harlot sa Revelation. That is a religious movement, but this is a government established by God, ang Babylonian Empire. Bakit bumagsak? Sa chapter 5 nakita natin na kaagad-agad nung gabing yon namatay si Belshazzar at kinuha ng Medes and the Persians ang kaharian at naghari si Darius. Mapansin po natin ang dahilan bakit natapos ang kapangyarihan ng imperyo ng Babylonia bagamat laganap ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Babylonia. Ang pangunahing dahilan ng pagbagsak nito ay ang pagmamalaki at pagmamapuri ng tao mismo na ang hangad ay hadlangan at pigilan ang Diyos. The emphasis in chapter 5 why Babylon fall under the reign of Belshazzar is because siya mismo ay hindi natuto sa karanasan ng kanyang tatay na si Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar ay naging mapagmalaki, mapagmataas. Sa halip, kaya sabi niya doon, Tekel, you are found wanting, kulang sapagkat ang Diyos ay nagtatatag ng mga pamahalaan, ng mga imperyo, ng mga gobyerno, mga hari, mga may kapangyarihan sapagkat gusto ng Panginoon gamitin sila sa layunin ng Panginoon. But Babylon was found wanting. Hindi siya nagamit sa kalooban ng Panginoon. Sa halip ay nagmalaki ang kanilang hari, hindi kumilala sa Panginoon. Gusto pa niyang maging higit sa Panginoon, which is the picture of Satan himself when he was still Lucifer. Kaya binagsak siya ng Panginoon. At mapapansin natin mga kapatid, hindi lamang ito makikita kay Nebuchadnezzar at hindi lamang nakita ito sa buhay ni Belshazzar na naging kapalit ng kanyang amang si Nebuchadnezzar. Bagkos ito po ang lihim ng puso ng lahat ng tao na akala niya ay maari siyang makapantay sa Diyos. Sa panahon po natin sa ngayon, mga kapatid, bagamat wala tayong makikitang isang tao na nagsasabing, ako ay makikipantay sa Diyos, ang nakikita po natin sa buong sangkatauhan ay ang pakikipantay sa Diyos. Naalala ko noong unang lumabas ang cloning. Sino yung unang tupa? Anong pangalan nun? Yung galing sa cell, parte lang ng cell ng tao, hindi na kailangan ng reproductive process at saka fertilization process. Kalimutan ko yung pangalan ng ano. Akala ng tao makakalikha na siya ng buhay. Kaya lalong lumaganap ang evolution, ang pagtalikod sa Diyos at ang pagkilala na mas marunong ang tao sa Diyos. Pero ibabagsak yan ng Panginoon kung paano ibinagsak niya si Nebuchadnezzar at si Belshazzar, kung paano ibabagsak ng Panginoon ang pagmamalaki, ang paglimot sa Diyos at ang paghadlang sa kalooban ng Diyos, ibabagsak niya ito. Yan ang dahilan bakit natapos ang kapangyarihan ng imperyo ng Babylonia. Ikalawang dahilan, dahil mahalaga at marangal sa harap ng Diyos ang kapakumbabaan, katapatan at banal na pagkatakot sa Kanya. Sa Daniel chapter 6 verse 1 to 4, kung bubuksan po natin ang ating mga Biblia, mapapansin po natin dito na pumili si Darius ng mga presidents. At ang dakila sa lahat ng presidenteng ito ang pangunahin ay si Daniel. Kung papansinin po natin, si Daniel dito sa buong kasaysayan sa chapter 6, bagamat siya ay kinilala na marunong, hindi siya nagmalaki. Kinilala niya na ang kanyang karunungan ay galing sa Diyos. Hindi sa kanya ang kanyang karunungan. Mga kapatid, mga minamahal, bakit itinindig ng Panginoon ang imperyo ng Persia?
sapagkat makikita po natin ang halimbawa ng isang taong may takot sa Diyos na ginawang itinaas ng Diyos sapagkat natutong magpakumbaba. Natutong sumunod sa Diyos na may kabanalan. Natutong sumunod sa Diyos na may pagkatakot, banal na pagkatakot sa Kanya. Yung salita pong fear God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. That is a holy what? Fear. It is a holy reverence to God. Kapag itatagalog po natin yon, hindi lamang pagkatakot sa Diyos, kundi banal na pagkatakot sa Diyos. Pagka sinama po ang salitang fear in God, fear of God, banal na pagkatakot po yon sa Diyos. Kaya po, natapos ang plano ng Panginoon dahil hindi sumunod ang Babylonia sa plano ng Diyos. Natapos ang Babylonian Empire, tumitindig ngayon ang Persian Empire sapagkat una sa lahat, nakikita dito ang kapakumbabaan. Kung basahin po natin ang buong chapter 6, kahit si Darius ay mapagpakumbaba, marunong siyang sumunod sa pamantayan, marunong siyang sumunod sa utos, kahit ang utos ng Medes and the Persians, na mga Medes at na mga Persians, which in the present time is Iran. Marunong siyang sumunod. Nung gumawa siya ng batas, sinunod niya. Dahil inudyukan siya. Meron din silang kongreso doon, meron din siyang veto power o meron siyang approval power. Bagamat ang mga lingkod ng Diyos ay maaaring dumanas ng matinding paghihirap, handa siyang tumayo sa kanilang panig dahil may mga lalaking mapagpakumbaba at kahit ang kapamahalaan ni Darius sa panahong ito ay napapangibabawan ng kapakumbabaan at pagkatakot sa Diyos, handang tumayo at tumindig ang Panginoon sa panig ng mga dumaranas ng matinding hirap. Alam po natin ang hirap ni Shadrach, Meshach, and Abednego sa chapter 3. Alam po natin ang hirap ni Daniel nang nagpalabas ng utos at wala siyang magawa kundi ang sumunod sa Panginoon. Handang harapin ang bunga ng kanyang pagsunod sa Panginoon sapagkat susuwayin niya ang gusto ng tao, ang batas ng tao. Kikita po natin mga kapatid ang application nito. God raised up the Persian Empire because He wants to show to the whole world that He honors humility, faithfulness, and true fear in God. Ang hamon nito sa atin mga kapatid sa ating panahon, bagamat mayroon tayong dinadanas o daranas tayo ng matinding kahirapan. These are tribulations. Hindi ito great tribulation, but people of God can also suffer tribulations, meaning to say, matinding kahirapan. Pero ang maganda po dito ay alam natin, handang tumayo ang Panginoon kasama ng kanyang mga anak. Unang-una sa lahat, ipinangako ng Panginoon na kung tayo ay susunod, maging tapat sa Kanya, mapagpakumbaba, tinutupad ang Kanyang kalooban, Matthew 28:20, kulang po yan. Sa Great Commission, sabi ng Panginoon, go ye therefore and preach the gospel or teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them, hindi lang sinabi niyang teaching them all things, but teaching them to observe all things. Pagtatapat siya sa Panginoon, pag tinutupad natin, sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. And lo, I am with you always. The Persian Empire is the picture, larawan ng katapatan ng Panginoon. Hindi lamang sa isang pamahalaan. Sana yung ating pamahalaan ay magkaroon ng totoong pagkatakot sa Diyos, kapakumbabaan at katapatan upang papanig ang Diyos sa ating pamahalaan. Pinangako niya na, I will be with you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Dahil siya ay hindi niya pababayaan, Hebrews 13:5c. I will never leave thee nor forsake thee. Thee forsake nor thee leave, never will I. Sabi niya doon, kahit baliktarin mo man daw yon, yung kataga na yon, I will never leave thee nor forsake thee, baliktarin mo mang basahin kahit sa salitang English, ay iisa po ang ibig sabihin, ang Diyos ay hindi kailanman magpapabaya sa kanyang mga anak na sumusunod, tumutupad at naging tapat sa kanyang mga salita. Dahil itinataas at binibiyayaan niya ang mga mapagpakumbaba. Sa Luke chapter 18 verse 14, God rejected the proud, but what? He exalted the humble. He giveth more grace, sabi nga sa James chapter 4 verse 6. So,
bakit itinitindig ng Panginoon? Tapos na kasi ang Babylonia dahil hindi niya tinupad ang kanyang tungkulin para sa Panginoon. Bakit itinitindig ng Panginoon ang Persia? Hindi lamang bilang empire according to history, kundi dahil mayroong mga ipinapangaral at binibigyang diin ang Panginoon sa panahon na sa buhay ng kanyang mga anak at sa kanyang plano sa sanglibutan. The third, isa pang dahilan dahil mahalaga at marangal sa harap ng Diyos ang kapakumbabaan, katapatan at banal na pagkatakot sa Kanya, ang Diyos ay nagtitindig ng kapangyarihan upang parangalan ang mabuti at parusahan ang masama. Hindi lang basta sumusulpot ang mga pamahalaan sa ngayon, government, rulers, kings, or whatever presidents, emperors, prime ministers, hindi lang sila dumarating at sumusulpot sa kasaysayan ng mundo na walang nakakaalam, bagkos ang Diyos ay nagtitindig ng kapangyarihan, kapamahalaan, mga gobyerno upang parangalan ang mabuti at maparusahan ang masama. We are not ignorant. We know and we have read many times Romans chapter 13 verse 1 to 4. Kaya dahil may Lord's Supper tayo at para hindi tayo kukulangin sa panahon, hindi na po natin papansinin, pupuntahan yan at basahin pa ang 4 na talata. Bagkos alalahanin nyo lang po na itinayo ng Panginoon ng Persia sapagkat kapag ang isang ang kapamahalaan ay gagamitin niya sana ang Babylonia, kaya lang nagmataas ang Babylon. At ito ngayon, ginagamit niya ang Persia, itinindig niya bilang kapalit ng imperyo ng Babylonia ang Persia sapagkat nakita niya rin ang kapakumbabaan sa buhay ni Darius. Pinili niya, alam niyang parangalan kung sino ang may totoong pagkatakot sa Diyos. That's humility. Ang kapakumbabaan po ay ang pagkilala na ang Diyos ang dapat masunod. Sa ngayon po kasi ang tao ay punong-puno ng pagmamalaki. Ako ang masunod, sabi ng tao. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Kung kaibigan ko yung gusto ko, yun ang masusunod. Hindi yung marangal na tao. Kaya po may mga pamahalaan tayo na hirap ang mga mamamayan sapagkat hindi yung marangal, hindi yung mabuting tao, hindi yung may takot sa Diyos ang iniluluklok sa anumang mga sangay ng pamahalaan, kundi mga taong punong-puno ng kabuktutan ng kanilang buhay. Pero pinaparusahan ng Diyos ang masama. Ang pagtindig ng Persia ay pagpapakilala ng masama ay may hangganan at hindi magtatagumpay. Bagamat gumawa ng batas ang Kongreso, let me just call it Kongreso by this time, sapagkat lahat ng mga prinsipe, lahat ng kung sinong mga leader sa kabuuan ng empire ng Persia ay nagtagpo-tagpo para gumawa ng batas. May hangganan at hindi magtatagumpay ang masama. Persian Empire is an illustration that there is an end for what is evil and what is wicked. And it will never be really victorious. It can have a little victory, but it will never triumph at all. Ganyan din po sa buhay natin, mga kapatid. Akala natin mayroon tayong tagumpay kapag gumagamit tayo ng kunting kasamaan at kunting kabutihan, pinag-ahalo natin ng kabutihan at kasamaan. That is the compromise of the ecumenical movement. That is the compromise of many churches today. They have a little of the world and they have a little of the Word of God. Mayroong konting kamunduhan at mayroong konting mga bagay na ukol na nanggagaling sa salita ng Diyos. Hindi po maaring mangyari yon. Yan po ay wickedness sa harap ng Panginoon. That is iniquity, kasi po ang salitang iniquity, hindi balanse, not equal. Hindi pwedeng pagsamahin ang kunting kamunduhan at ang kunting kabutihan, kunting salita ng Diyos at kunting salita ng tao. Hindi po, kung salita ng Diyos, salita ng Diyos. Eventually, we will find the Laodicean church. Thou art neither hot nor cold. Dahil pinagsama mo ay ang mainit at malamig. Sabi ng Panginoon, kung gusto ko sana kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, malamig ka. If you stand for the word, stand for the word.
Kaya sa Revelation chapter 22, sa huling talata, sabi niya, bago mo silyuhan ang lahat ng mga propesiya dito, ang lahat ng mga paunang sabi ng Panginoon sa mangyayari, sabi niya, ito ang sasabihin mo, sa huling panahon ang mga masasama ay lalong magpakasama, ang hindi matuwid ay lalong magiging hindi matuwid, ang mga mabubuti ay lalong magpakabuti, at ang mga banal ay lalong magpapakabanal. Because there is an emphasis that we cannot mix what is good and what is evil. Eventually, akala natin tagumpay pag pinagsasama natin ang mabuti at masama. We will never succeed. It will end one day. Persian Empire is an illustration that God will not permit that evil will triumph. Kaya sa hinaharap natin sa ngayon, bagamat mayroon tayong nakikitang mga panganib, mga pangamba, ang nararamdaman natin, hindi magtatagal yan. And we have the greatest promise. There will be rapture before the 70th week, wherein Satan will rule the world and wickedness will prosper, but God will end it one day. At nagpapatunay na may kaparusahan ang masama. Kaya yung mga taong gumawa ng batas, grabe itong parusa na ito. Collateral damage, hindi lang yung mga prinsipe at saka sino mga pinuno na gumawa, kasama ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya, ang itinapon sa Den of Lions. Ang pagtindig ng imperyo ng Persya, ikatlong kadahilanan, dahil kailangan makilala ang tunay na Diyos at ang kanyang pamamahala ay may biyaya, pagmamahal at katarungan. Sa Daniel chapter 6, verse 25 to 27, pagkatapos na hindi nakatulog si Darius dahil sa pag-aalala kay Daniel, baka nilapa na siya ng leon, hindi siya nakatulog, maaga pa lang, gumising siya. Tinawagan niya si Daniel, Daniel, ikaw na lalaking may malaking pagkatakot sa Diyos, iniligtas ka ba ng iyong Diyos? At nung narinig niya ang tinig ni Daniel, nalugod ang hari. The king is so rejoiced because there is the triumph of what is godly, and there is the triumph of God. Mapagbiyaya ang Panginoon, mapagmahal siya at may katarungan. God does not condone what is evil. He will always punish what is evil. May mga kaparaanan ng Diyos upang ipakilala niya ang kanyang sarili. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang isa sa kaparaanan ng Diyos ay gumagamit siya ng kapamahalaan, governments, and at this time the Persian Empire, to show who He is. He is not only a God of love, na katulad ng pagkakilala ng marami, kaya nga po walang naniniwala sa kaparusahan, sa kasalanan. Kaya ang disiplina sa mga bata, sa ngayon pag nagkasala ang bata, huwag mong parusahan. That is not the truth. That is not justice. That is not true love. True love from God is full of grace. And there is justice. Bagamat may kaparaanan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang sarili, gumagamit din siya ng mga pamahalaan. And we have now here the Persian Empire. Sinasabi ng Panginoon na pwede niyang ipakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang nilikha. The heavens declare the glory of God. The invisible things of God, ay sabi niya, are known by the things that He has created. Sabi niya sa Romans chapter 1 verse 2. Pwede makilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga ito, sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat siyang nakakita sa Ama, sabi niya sa John 1:18, walang sinumang nakakita sa Ama kundi ang anak ng Diyos. Kaya siya na parito upang ipakilala ang Ama. And we have seen Him with the glory that is of the glory of the Father. Sabi niya sa John chapter 1 verse 14. Sa John chapter 5 verse 8, verse 38 or 39, I'm sorry, that should be 39, nagkamali po ng type. 5:39, for in them through the scriptures wherein you know you have eternal life, they are they which testify of me. Ito ang major three means wherein God shows Himself who He really is. Siya ay Diyos ng biyaya, siya ay Diyos ng pagmamahal, at siya ay Diyos ng katarungan. At nakikita po natin yan sa pagtayo ng pagtindig ng Persian Empire. Ang hamon sa atin, mga kapatid, kailangan pahalagahan natin ang maayos na pag-aaral patungkol sa propesiya. Minsan po, nakikinig tayo pero hindi na mahalaga.
Nakikinig tayo, pero basta nakinig tayo, pag-connect-connectahin natin, subukan natin ngayon mga kapatid, halimbawa lang, mapag-connect-connectan nyo na ba ang inyong mga narinig simula nung nagkaroon tayo ng serye ng pag-aaral na ito? Can you make connections and can you identify the truth and the reality and the challenge of the study of biblical prophecy? O hanggang sa ngayon ay malabo pa sapagkat ang mga mananampalataya para sa kanila ay hindi mahalaga. Magandang marinig pero hindi dapat pag-aralan. But we have to study it. We have to put in time because 30% of the Bible is about prophecy. Kung may piso ka at nawala ang 5 sentimos, pwede mo pa sigurong matolerate. May 10 piso ka, nawala ang piso, pwede pang matolerate. Pero may 10 piso ka, nawala ang 3 piso. Di, may pamasahe ka man lang sa first 4 kilometers, pero sana makabili ka man lang ng candy, 3 piso. Para pamatid na uha, wala na. 30% is significant in what is a whole. Hindi ito napapansin ng mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay napangibabawan na rin ng sistema ng mga false teachers, false religion, cults. Because they just pick up one thing from the Word of God. They do not know that 30% of the Bible is about prophecy. Let's remember that. Hamon po yan sa atin. Ang isa sa mga katanungan ng maraming Kristiyano ay bakit kailangan pang maggumugol ng maraming oras at lakas upang pag-aralan ang propesya? Because they are not aware that 30% of the Bible is about prophecy. May mga leader sa iglesia na nagsasabi na ito ay pagsasayang ng oras at naniwala na hindi na kailangan alamin pa ang mga mangyayari sa hinaharap. Yamang itinakda na ito ng Panginoon at mangyayari din naman. Bakit pa natin kailangan alamin yan? Mangyayari naman yan sapagkat kung propesya yan, biblical prophecy, it is from God and it will happen. Hindi katulad ni Nostradamus na pinapalaki ng media, but 87 to 90% of Nostradamus predictions did not come true. Hindi yun po ipinapublish. Ang ipinapublish lang niya ay ang pinapublish lang ng media ng mga humahanga kay Nostradamus ay yung mga hula niya about 13% to 10% na nangyari, pero hindi nila pinapublish ang hindi nangyari. Kaya maraming hindi mangyayari. Pati nga ang pagiging presidente ni Duterte, hinulaan daw ni Nostradamus. Pero ipinalabas nila yung hula na yon nung presidente na si Duterte. Kahit ako, pwede akong manghula, pero sasabihin ko na lang, pag nangyari, hinulaan ko rin yan. What kind of prophecy is that? Kaya nga hula, prediction, but it's not prophecy. But sabi ng iba, mangyayari naman yan, propesya yan, galing sa Diyos. Tama nga naman mga kapatid. Dahil magaganap ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Matthew 5:18. Not one jot or tittle shall pass from the law till all be fulfilled. Tutuparin itong lahat, mangyayari itong lahat. Subalit ang Panginoon rin mismo ang nagsabi, magbantay kayo, sabi niya sa Matthew 13, verse 33, especially verse 37. Magbantay tayo dahil tayo ay nabubuhay sa panahong mapanganib. Makikita po natin yan sa maraming talata sa banal na kasulatan, 2 Timothy chapter 3, 2 Thessalonians chapter 2, 2 Timothy chapter 4, verse 1 and verse 2. Mapanganib ang panahon. Hindi lang sa pag-uugali ng tao, kundi sa maraming katuruan. Doctrines of devils will be prominent in the last days. Mapanganib yan, pero mapanganib, mga kapatid, ang hinaharap natin dahil ang sinabi ng banal na kasulatan ay ang Ismael, after the Roman Empire, after the church, is the empire of Ismael. At ito ay paghahari ni Antikristo. Mapanganib po yan. Kaya magbantay tayo, kaya nararapat lang ng mga tagasunod ni Kristo ay makaalam ng mga mangyayari sa ating kapanahunan para makapaghanda tayo. Ito ay totoong kinakailangan upang hindi tayo matulad sa bansang Israel na nabigong kilalanin ang pagdating ng Mesyas, ang Kristo. At sa halip ay tinanggihan nila upang hanggang sa ngayon ay hinihintay nila ang Kristo at walang iba silang mahihintay kundi ang Antikristo. Because there will be a ruler over Israel on the 70th week.
na kilala natin sa 7 years tribulation, but it's not 7 years tribulation. There will be peace. There will be treaties. There will be progress of commerce because of the Antichrist. Sa huling panahon lang yon, matinding paghihirap. The Great Tribulation is in the last 6 months. Approximately the last 6 months. Kaya yung sabi nating 7 years Great Tribulation, hindi po yung 7 taon na matinding paghihirap. 70th week, 7 taon na paghari ni Antikristo sa paggamit kay Ismael, ang lahi ng mga Arabo at ang relihiyon ng Islam. Ang propesiya ni Daniel ay nagtukatuon sa Israel sa kanyang kasaysayan sa uling panahon sa pamamahala ni Antikristo. Subalit tayong mga Kristiyano ay naghihintay sa pagbabalik ni Kristo bago pa man maihayag ang Antikristo. Ito po yung maganda. Daniel prophesied the 70th week of Israel. At dito sa chapter 6 ay ang pagtindig ng Persian Empire. At ang 70th week of Israel is that God will fulfill His promise to Israel for the last 7 years. But there is the Antichrist reigning. Subalit tayo mga Kristiyano, hindi na natin hinihintay yun. Kasi kukunin na tayo ng Panginoon bago pa man mahayag ang Antikristo. At sa muling pagdating ni Kristo ay hindi nawa niya tayo matagpuang natutulog o walang ginagawa katulad ni Pedro at ibang mga alagad sa halamanan ng Gethsemane. Jesus Christ was there praying in the Garden of Gethsemane. Pero ano po nangyari? Sabi ng Panginoon, magbantay kayo upang huwag kayong mahulog sa tukso. Pero 3 beses bumalik ang Panginoon, 3 beses niyang natagpuan silang tulog. Yan ang larawan ng maraming Kristiyano. Bagamat alam nila na may mangyayari, sabi ng Panginoong Jesucristo, ipapako ako sa cross. At in-explain niya, pagkatapos ng 3 araw, hindi na naunawaan ng mga religious leaders sa panahon na yon, na itatayo niya ang templo pagkatapos ng 3 araw nang tinutukoy niya ang kanyang katawan. Bagamat alam yun ng mga alagad, sabi ng Panginoon, magbantay kayo, matutupad ang lahat ng ito, walang makakahadlang. Kahit nangako si Pedro, sabi niya, over my dead body, Panginoon, hindi mangyayari yan. Sawayin ka nawa. Kahabagan ka nawa ng Diyos sa pagsasabi mong mamamatay ka sa Jerusalem. Pero mangyayari yon. At sabi ng Panginoon, magbantay kayo. Pero sila ay tulog. Sana tayong mga Kristiyano sa panahong ito ay nagbabantay, hindi lang nakikinig ng mga propesya. Nagbabantay tayo, masikap na pag-aaral because these things come from God. Yan po yung pangyayaring yan ay alam natin in the gospel. Malaking kawalan kapag liwala ang pag-aaral patungkol sa propesya, ang mga Kristiyano ay nalalambungan ng mapanlinlang na pananaw ng mundo. If we are not careful about our prophetic stand, madali po tayong malambungan ng mga pananaw ng mundo. Even false teachings, controversial teachings will be embraced by many Christians. Hyper-Calvinism is embraced by many Christians. Bakit? Nangibabaw itong karunungan ng tao sa kanila na mayroong Diyos na nagtalaga ng tao sa kapahamakan. Tanggalin mo na yung 1 Peter chapter 3 verse 9. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance because God has predestined people to hell. Yan ang Bakit? Pinabayaan nila ang prophecy. Worldviews dominate Christians. Maraming Kristiyano ngayon nagtatalo-talo. Bakit kailangan natin itong ganitong pamantayan bago na ang mundo? They entertain what the world wants, but not what God wants, because they do not know what is prophecy. They have heard a little of prophecy, but there is no real knowledge. Pasalamat tayo sa Panginoon mga kapatid, sapagkat mayroon tayong pagbibigay diin. Iglesyang ito. At sila ay dumaranas ng halos hindi masukat na kalugihan sa kanilang buhay spiritual. Why many Christians does not really grow? Dahil nangibabaw ang pananaw, worldviews sa kanilang buhay. Kaya ang kanilang buhay spiritual is a little of the world and little of the Word of God. Little of the world system and little of the Word of God. Kaya hindi makaahon, hindi makausad sa buhay spiritual ang maraming Kristiyano. Dahil dito ang gampanin nila sa kanilang kapaligiran ay hindi natutupad. We are God's witnesses, we are God's ambassadors. But today, few Christians are true witness. People, they are not salt of the earth. Sa halip na maghanap ng kasagutan,
ng pag-asa na uuhaw sa katotohanan ng tao, ang tao ay tumatalikod sa katotohanan sapagkat ang mga nagsasabing sila ay Kristiyano, hindi nakikita sa kanila ang katunayan ng buhay Kristiyano dahil nabigo sa kanilang paglago sa buhay spiritual. Ano ang tagubilin? Sabi ni John sa Revelation chapter 1 verse 3, pinagpala yaong bumabasa at yaong nakikinig sa mga salita ng pahayag or prophecy at yaong tumutupad sa mga bagay na nakasulat dito, Revelation chapter 1 verse 3, sapagkat ang panahon ay malapit na. Just in closing, bilis ng oras, I hope I can finish this. Ano ang pagpapala na ipapahayag ng propesiya, ang kadakilaan at pangingibabaw ng Panginoon? In our world today, God is no longer preeminent. He's no longer sovereign. Man is sovereign. But prophecy tells us and confirms, establishes the truth that God is great, He is preeminent, and He is the sovereign God. Iisa lang ang dakilang tagapamahala sa buong daigdig. Ang tamang pagkaunawa sa biblical prophecy ay ang nagpapakilala sa kadakilaan ng Panginoon. Subalit si Satanas ay nakikipagsabwatan upang hindi makilala ang kadakilaan ng Panginoon sa pamamagitan ng paghasik na ang kalituhan patungkol sa prophecy. If we go forward to Daniel chapter 10 verse 13, mayroong isang prinsipe doon, ang prinsipe ng Persia, but that is not like King Darius. That is a figurative speech, a ruler of a prince of Persia, which is a fake, kalaban siya, kabaliktaran siya ni King Darius, who reigned at for the Medes and the Persians. Magpapalaganap ng kalituhan at paghadlang si Satanas sa kalooban ng Panginoon. Ikalawang dahilan, napapatutuhanan ng propesiya na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. We have to really be emphatic that God gave us the Bible to tell people what He wants us to know. Sabi ni John, napakarami pa sanang ginawa ang Panginoon na ginawa niya pero hindi na naisulat sapagkat kung isusulat ito, hindi kayang ilagay sa buong mundo ang mga libro na naisulat patungkol sa ginawa ng Panginoon. Kaya lang sa ngayon, ang mga tao ay mahilig pa na maghanap ng ibang revelasyon galing sa Panginoon. Kaya ang daming revelasyon si Kibuloy. Kasi higit sa Biblia, he is more authoritative than the Bible because he is the Son of God, the Word of God in flesh. Kaya pag nagsasalita ka laban kay Kibuloy, you are talking against your soul and you are persecuting your soul. You are putting your soul into direct damnation in hell. Yan ang sabi niya nung isang araw. Bakit? Ang kapahayagan niya, gagamit siya ng kunti sa Biblia, pero nakikipag-usap siya ng diretsahan sa Ama. Greater than what the Scripture says. Salita lang ng Diyos ang pwede nating gamitin sa ngayon. Binabanggit ko na ito. Halimbawa, si Kibuloy nagsasabi sa ngayon, naghahari na si Kristo sa mundo. This is now the millennial reign. Is that true? Hindi naman yan nakita sa Biblia eh. Kasi kapag ang Biblia ay nagsabing naghahari na si Kristo, natapos na ang paghahari ni Antikristo. Kapag nagsasabi ang Biblia na naghahari na si Kristo sa loob ng 1,000 taon, walang mabubuhay na masamang tao sa loob ng 24 oras. Because He will rule with the rod of iron. Hindi problema ng pamahalaan natin ang pakikipaglaban sa mga terorista, sa mga rebelde, sa drogang ito, sa kriminalidad, sa corruption. Because if there is the true reign of Christ, those things are not here anymore. Pero paano natin nalalaman yan? Biblia ang nagsasabi. Nagtuturo ng Biblia ang salita ng Diyos, ang propesiyang nagpapalakas ng loob at nagpapatatag sa mananampalataya. It brings us comfort. Di ko na i-discuss yan, sana'y maunawaan ninyo. And lastly, pinapaging dalisay ng propesiya ang buhay at pag-asa ng bawat isang mananampalataya. Sa John chapter 3 verses 1 to 3, sabi niya doon, tayo ay mga anak ng Diyos at hindi pa natin alam kung ano ang itsura natin bilang mga anak ng Diyos. Pero ito ang alam natin, siya na mayroong pag-asa, nakasama sa pagbabalik ng Panginoon ay pinapadalisay niya. He make it Himself, He purify it Himself, even
as His God, His Christ is pure. Panghuling pananalita ng hamon sa mga mananampalataya, hindi lamang tayo magkakaroon ng katatagan at pagpapala sa buhay dahil ang pag-aaral ng biblical prophecy, bagkos ay nagkakaroon tayo ng mabisang paraan upang maibahagi ang mensahe ng kaligtasan sa iba, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Prophecy is one of the greatest tool for evangelism. Hindi yung, ay may karamdaman ka, tanggapin mo si Kristo. Pag gumaling na yun, wala na yun kay Kristo. Malaking problema nyo sa pamilya, tanggapin mo si Kristo. Bigo ka sa pag-aaral mo, sa kurso mo, sa mga pangarap mo, tanggapin mo si Kristo. That is not the reason why a person should receive Christ. A person should receive Christ because there will be a day that God will judge the world. There are things that has prophesied in the end times. Kaya lang hindi natin na isasalaysay, walang gana yung iba kasi maraming nagpapagaling, maraming nagiging tagumpay, maraming mga umaasenso pagtanggap kay Kristo. Kaya hindi sila makikinig sa atin. Makikinig pa sila kay Kiriba. But if we use prophecy, we can tell the world that you need Christ because your soul is in danger. These things are happening. Totoo ang propesya. Ang Diyos ay may mga kapahayagan sa Biblia patungkol sa mga mangyayari sa hinaharap, hindi upang matugunan ang mga pag-uusi sa curiosity ng tao, kundi upang mahikayat ang tao na lumapit kay Kristo. When Christ said, repent, which is His first message, the reason is because the kingdom of God is at hand. When we have to bring person in Christ, it's because there is something that will happen in the end because of your soul, not because of your physical body or because of the material things. We can read this sa 2 Peter chapter 3 verse 9 to verse 18. At sa huli doon sabi niya, verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sana'y naging hamon. Medyo mabilisan, madalian, pero dapat mga kapatid, mag-aral tayo ng mabuti. We have a responsibility, we have blessings, we have responsibilities, but we have to win the lost for Christ. Prophecy is a great tool. At salamat sa Panginoon sa pagtindig ng imperyo ng Persya. Napakaiksing panahon, pero ginamit ng Panginoon. God uses godliness and righteousness in individual people and even in government and even in authorities. Let's pray. Panginoon, salamat po sa pagkakaloob mo ng pagkakataon na sama-sama kaming mag-aral. Nawa po, Panginoon, sa pag-aalaala namin ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ay maalala namin, ginawa mo ito upang sa iyong pagbabalik ay nabahaginan ng mensahe ng kaligtasan ng mga tao at naging kasangkapan mo kami. Gamitin mo kami ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.